at this. Siyempre, ang sarap naman ng almusal natin. Hopya. Hindi ka pa kumain? Nakaapat na ako. Yun, sabi ko Ito na na. eh. At Sabi dahil ko dyan, na bibigyan eh. natin nating mabuting cameraman. Ayan, Kaya try mo, abutin try niyo. mo. Ayun! Yun, oh. May nakalamang sa iba sa inyo eh. Mga kapuso, pero parang kakaiba tong hopya natin dito. Tingnan yung mabuti. Ito yung tinatawag na hopyang hapon de pugon. Oo. Alam ko yung hopyang hapon, pero hindi ko alam yung Dipugon. luto sa pugon. Ay, alam niyo naman guys, pag may luto sa pugon, di ba, iba din yung flavor na yan. Sa Taguig nga, libo-libong hopya ang ginagawa kada araw. Chef JR, ang tanong nakailang ka na. Chef! Si Good Anjo, morning. apat. Ikaw. Hi, Chef! Hi, ma'am! Magandang tanong yan, magandang tanong yan. Nakaka-5 pa lang naman ako, Anjo. Humabol ka sa dami ng nakakain kong hopya. And yes, Ma'am Suzy. Talaga naman pag sinabi natin kasing hopya, sabi ko nga kanina, parang walking down the memory lane tayo, di ba? Ang dami nating nabuong memorya kasama yan. Ako, nung panahong mga mamiso, 1 peso or 150 ang isang piraso ng hopya. Yun yung mga times na una kong natikman ang hopya na ito. Sabi nga natin, kaya naman kailangan nating dayuhin tong legendary panaderia na ito. Na take note mga kapuso, nag-umpisa lang po sila sa maliit na panaderia lang din na nagsiserve ng monay tsaka yung mga iba't iba pang klaseng classic na tinapay. At yun nga, napunta na sa pagsiserve ng kanilang hopya. At ito, mas kilala nga sila sa tipas na hopya. At ito, para mas malaman pa natin yung more information about this other variety nila na hopyang hapon, makakasama natin si Ma'am Beth Tiglao. A blessed morning, Ma'am Beth. Good morning, Chef. Good, Good morning, morning. Kapuso. Ayan. Hi. Yung panaderia po natin since 1988 pa, Ma'am, ano? Apo. Paano po tayo napunta from maliit na panaderia sa paggawa ng libo-libong hopya? Yung boss namin, nag-isip siya ng mga paraan, ng mga gimmick, kung paano mapa-improve yung aming iba-ibang flavor. Okay. Talagyan ng iba-ibang flavor siya. So from tinapay, tapos gusto lang nating magbigay ng iba pang options, Option. kumbaga. Kasi Oo. nga naman, kasi I could imagine nung panahon na yun, lahat ng panaderia makikita mo sa kanto, iisa lang yung Oo, siniserve, oo, ano? Okay. So maparbigyan lang naman po tayo ng overview, yung para po dito sa ating hopyang hapon. Paano naman po siya ginagawa? Ito, pagsasama-samahin lang, sir, yung flour, Okay. sugar, Ito. flour, sugar, oil, Flour, at saka sugar, water. and oil. Water. And water, ganun lang po ka-basic. ganun lang, oo. Basic Wala lang po siya, itong walang leavener, hindi ito aalsa. Okay, And then, papakita wala. sa atin ni Sir paano niya minamasa yan. So kailangan lang po ito flat, wala itong pampaalsa whatsoever, walang yeast, walang kahit ano. Wala. So after po natin siya ma-mix, ma'am, ng ganito, syempre, gagawin natin yung next step. Ano po yung susunod natin? Ilalagay natin sa encrusting machine. Ano pong tawag, ma'am? Encrusting machine. Encrusting machine. Dahil sa technology, nagkaroon tayo ng encrusting machine. Okay. Diba? So basically, ang nangyayari po dito mga kapuso is yung dough na ginawa natin, tapos syempre, hindi yan magiging hopya kung wala yung filling. So ito po yung filling natin. Ma'am, curious lang po ako. Ano po ang kaibahan ng hopyang hapon di pugon sa typical or normal na hopyang munggo or baboy? Yung hopyang baboy, hopyang munggo, flaky yung kanilang pabalat. Okay. Ito kasing hapon, malambot, moist, nagmo-moist siya. So parang At saka, tinapay oo. lang din talaga. Ito hindi siya yung kagayang iba't ibang layers. Tsaka yung palaman niya, iba din. Okay, ano po yung Iba palaman yung- ng hopyang hapon? Ito yung pulang munggo, tapos yung namang hopyang munggo, green. Okay. So yung mga basic differences ng dalawang hopya na yan. So makikita po natin yan. Tuloy-tuloy lang po, ano? Dire-diretso. Ganda. Kailangan din humabol din yung mga kasama natin. So after nyan, ma'am, ito po yung pinagpa-practicean ko kanina. Ano na pong pagtitimbre. tawag dito, ma'am? Pagtitimbre, Pagtitimbre. Ibig sabihin po paghuhulma para makita natin yung kanyang design. ito po yung classic na design niya, no? Tapos, Hindi, dati nung araw kasi ang pinaka-classic na design yung parang gulong ng karetela. Yung ganun. okay. Parang gulong ng kalesa. Opo. Tapos binago lang namin, ginawa namin flour. Okay. Tapos ma'am, sabi natin kasi, di ba, ito medyo nawala nung panahon ng pandemic. Ngayon po nagbabalik tayo, ano? Bakit po ito nawala? Kasi nung nagumawa kami, yung yung pugo namin noon, ang daming niya, yung agiw, maraming uling. Kasi nga natenga ng Oo, matagal. yung uling. Okay. Kaya sabi ng boss namin, tigil-tigil muna kami para
magproseso siya ng panibago Opo. para mamalis yung ganong pangyayari na maraming ulay, maraming usok. Okay. At saka sa sobrang init ng mga tao na nararamdaman nila. So ito na po, parang in-improve nyo muna or inayos nyo na maigi yung pugo na yon. So after po natin siyang malagyan ng hulma, tapos ma-brush ng egg wash. Nag-egg wash. Ito Pugon naman tayo. Ito na po yung Sa pugon. pinaka-signature niya. Kasi nga, ang tawag sa kanya hopyang hapon, di Yan pugon. nasa pugon. Okay. Oo, pugon. So ito po yung pugon natin dito, mga kapuso, kung makikita nyo. Yung style po Tunog ng na. pugon nila is offset, ma'am, ano? So kadalasan kasi ang pugon is doon yung apoy sa loob mismo. Sa kanila parang may sarili siyang chamber. At ito, mabilisan lang po ito. Kasi sobrang init ng temperature. Mga tansya mo, Ma'am Beth, ano ang temperature nito? Mga 370, 380, parang ganun yun. Oo, hindi lang, ma'am. Baka ganun degree. Celsius po ito, mga kapuso, ah. Ako sa tansya ko po, ito malamang aabot to ng mga 700 pataas. Yan po, makikita natin. Ire-ready lang natin. Ma'am, tapos sabi natin, libo-libo. Ito pong hopyang hapon is specific po natin ginagawa sa area lang na to. So, kumbaga, hindi po siya kahalo ng iba pa nating produkto. Ayan. So, ito po yung ating bagong hangong hopyang hapon. Ayan. Pero, lalagyan lang din natin ito naman yung ipapasok natin, mga kapuso. Sobrang lakas po ng ating pugon na, ma'am, sa tansya nyo, mga 3 to 5 minutes. Mga 3 to 5 minutes. No? Tapos, ayun nga po, kailangan, syempre, safety, hindi pwedeng tatambay-tambay ka dito kasi kailangan, ma'am, visual yung yung pagkakagawa sa kanya. So, mga 3 to 5 minutes, mga kapuso, eto na yung kalalabasan yan. Ito po yung perfect gawa niyan, Ma'am Beth, ano? Ito Yan, yung perfect. pinakamagandang kwan yan. Quality. Alright, so ito mga kapuso. Syempre, after nito, palalamigin. Ano po yung next step dito? Packing. Packing. Ayan, mga kapuso. So, ito yung sinasabi natin. Ayun, oh, yung loob. Munggo. Winner na winner, Ma'am Beth. Alright! Eto, Anjo, pang-anim ko na. Humabol ka na, mga kapuso. Marami pa tayong aalamin tungkol sa ating legendary at talaga naman memorable na hopya at hopyang hapon. Tutok lang dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit! Yes!